baka mas mabawasan yung chance na si Sutsujin lilipad lang, linis, tas alis ka agad. Yeah. It really is gonna come down to execution for both sides. Pero again, medyo nakakatakot lang din talaga na nandun yung potential snowball din kasi ni Fanny. Actually, parehas naman sila. Yung Alpha, alam naman natin, medyo snowbally na hero din. Ang nakakalungkot na kasi sa isang Alpha is medyo required sa kanya na mag-snowball. Yung Fanny, especially in this current patch, dahil na-rework na yung Fanny, even though napakalungkot na kanyang early game damage, the less CC you have, the stronger the Fanny is in the current meta. So, again, as usual, early game rotations really have to matter. Siguro bawasan na lang yung chance ni Sutsujin na makakuha ng 2 o 3 early kills. Pero for sure, mag-aagaw yan ng mga camps as we see right now. Medyo hinintay lang natin yung pag-entry ni Demon Kite doon sa side ni Sutsujin. But if walang masyadong mangyari sa ilog, siguro sa lane ni Edward tayo titingin mamaya. Siguro para ma-increase lang yung chance nila makapaggawa ng advantage. So, grabe yung ginagawa ni Idok. Bantay sarado yung natitirang green camp for Sutsujin. So, hindi naka-invade actually si Demon Kite. Lamang, pagdating sa green camps dito, si Sutsujin, that's why he was able to hit level 4 much faster compared to the Alpha. Here comes the mid lane jump. And tumanod din naman si Demon Kite, pero may guiding way naman. Pero ayun na nga, yung mga cables ni Sutsujin, sunod-sunod yan. Dahil sa kanya napakataas na energy regen in the current patch. Pwede siya mag-in and out and hintay niya lang. Hindi niya na kailangan umuwi. Yeah. Sakit ng nung pokes galing sa Valentina. Yun yung masakit sa mga katulad ni Matilda ngayon is dahil nabawasan yung base HP at saka parang mas maganda yung HP growth naman. Uy, pero Idok! What? Idok! Masyado malalim, Idok Idok, lalim. napakalalim, Idok. Laban sa Matilda at Alpha, nandoon siya sa may bandang likuran ng purple buff. And napagamit siya ng flicker, so that's a very big win for Aurora MLBB. And ang masakit doon, nasa tapat yung Alpha ng Turtle Rinse. Hindi naman siya na-stun dito, pero makakalabas pa rin naman siya, Edward. So full HP. Idok, walang ulti. Kita sila dito. Tora na kagad! Ayun na po! Ang Aurora MLBB tuloy-tuloy na yung airborne effects. Tumalit naman sa Direm pero hindi niya kaya i-sustain yung damage out ng isang Alpha. And Sutsujin, wala siya makukuha dito. Edward still alive with the Primal Wrath. And RRQ Hoshi loses 2 heroes in the process. Di pa sila tapos! Sumusunod pa si Rena J! The Healman turned into the Hitman for just a second. Dahil alam niya, kaya pa niyang patayin si Sutsujin. At ngayon, nakakabawi na si Demon Kite sa pag-invade at kuha ng green camps. At bibigyan kagad si Idok at mabuburst kagad! Spear of Alpha, Windstorm, lahat na binato. At nakita natin kung bakit mas madami ngayon pumipili ng Veil. Dahil nga dun sa naging mas swabe na yung animation ng mga abilities niya. Parang ang bilis na ng bitaw ng crowd control at ng burst. Yep. RRQ Hoshi, nararamdaman nila yung mga changes dito. Aurora MLBB already leading this game with 5 kills. 1.5k gold lead already. Maliit pa lang naman to. Oops. Okay, namatay si Demon Kite sa may bottom lane with the help of Idok. Rotating to the Brody lane. Pero, Redmar, yung requirement ng Alpha, hindi na siya requirement yan. Guaranteed na for Aurora MLBB. Siya pa nga yung level na lamang niya kontra kay Sutsujin. Rinse takes some pokes and yeah, pag natawid mo lang into closer to the 5-6 minute mark, mas gagana yung Matilda. Pero mahuli na naman dito si Idok. Kada kita ng Aurora sa kalib, binibigyan ka agad. Papasok na Yugat at Katya. Here comes Tyron on RRQ. Dinedepensahan yung purple buff nila Sutsujin. At na-knock-up ni Rene J. Lock in with Fanny, pero masakit masyado. Yung Fanny ng Sutsujin nakabawi ang RRQ Hoshi. Grabe yung cable spam ni Sutsujin. Talagang advantage para kay Fanny. Yung recent patch sa kanya, even though kakatapos siya lang kunin yung purple, nandun kagad siya para lumaban dahil enough ng kanyang naging energy para patayin dito si Demon Kite. So already the shutdown is there from RRQ Hoshi. Sutsujin, di pa siya tapos. Naghahanap siya ng potential target dito. Alam nila kakababa lang ng Moskov. Pero ayan, full energy na naman. Si Sutsujin mag-i-invade pa ng purple camp. Ini-invadean yung Alpha pero nandyan yung ultimate. Mula kay Rena J, kailangan umalis ni Sutsujin dito pero babalik na naman siya. Retribution! Pumasok dito mula kay Sutsujin pero nakuha din naman ni Demon Kite. Saktong-sakting timing mula sa Retribution ni Demon Kite dito. Pareha sila walang retry. So maghihintay pa yung pagong. Ito naman sa top lane, binibigyan si Edward. Tignan natin kung mapipitas siya ng Valentina at Katya pero makakatakas yung Edith ng Aurora. Pero medyo low yung buhay niya dito. Kailangan niya daw may pende sa paggamit ng ultimate niya, Midnight. Turtle number 2, RQ Hoshi, malakas yung chance na maagaw nila to. Yep. Again, hindi kita ng Aurora MLBB yung Fanny.
ni Sutsujin dito. Ayun, nakita na. Clear muna dito si Sutsujin, pero ayun na nga yung knock-off mula dito sa dalawang side ito. Pero nakuha pa rin ni Sutsujin yung turtle. Pero lumalaban pa rin ang Aurora. Primal Wrath kinasana ni Edward dito. Avatar of the Guardian, hindi kumasa. Actually, Ilok makapatay ni Rene J. And lumabas na si Dairen RQ Hoshi. They lose one, pero nakakuha naman sila ng neutral objective. Okay, Aurora naman tutuloy yung pag-invade nila sa jungle ni Susujin. Dapat mahinto nila yung pag-farm up. Sino makakakuha ng Retribution at naagaw ni Demon Kite yung purple buff ng Fanny pero lamang pa rin sa level ni Susujin. Parehas silang walang retry pero lamang sa last hitan dito si Demon Kite. Hindi namin kailangan ng retry dito, sabi ng Aurora MLBB, pero may invade pa rin Susujin dito sa may green camps ng Aurora. Forced to go away dahil hindi enough yung kanyang damage para patayin na yung Alpha. Saka sa sobrang daming action sa ilog, sa mga pag-agawan ng buff, sa ibang parte ng mapa, na dead lane onte yung gold lane, pero si Idok yung mas madalas pumupunta sa gold lane. Parang Oo. sinabi na lang kay Doming kahit na, Doming, chillax ka muna dyan kasi kailangan muna namin kontrolin yung mapa kasi kung hindi, baka makasnowball si Sutsujin eh. Oo, sabi ni Demon Kite, Meng, may anime fight dito sa Turtle, Meng eh. Chill ka lang ha. O, Idok, niretry dito ni Demon Kite. Pero lumabas! Naglipat ng target! Nag-flicker! Para kay Skylar and Spear of the Alpha! Tatamaan dito si Brody! And napakaganda ng kasa ng Aurora MLBB! Avatar of the Guardian ginamit ni Dairen dito. And pa yung damage nila pero nandoon yung Guiding Wind. Makakalabas pa rin yung Alpha ni Demon Kite and tuloy-tuloy lang yung pag-push dito ng Aurora. Sa may bottom lane, napakalupit na play mula kay Rene J. Grabe, sulit na sulit yung Rene J Airlines, may VIP. May isang passenger lang yung Alpha pero sakto nahanap dun si Skylar. RRQ Hoshi. Yung maganda naman dito, para sa Aurora, isa sobrang daming mga trades na hinahabol nila. Ay, nakahanap ng gold! Spear! Tinamaan yung dalawa. Nabuhay pa rin si Riz dito. Nakalabas siya with the dash out and yung revitalize din. Demon Kite is gonna be punished heavily for that. RRQ Hoshi, muntikan silang ma-disaster doon. And Aurora, hindi nag-payoff yung ginawang play dito ni Demon Kite. Clutch yung paghanap at paggamit, rather, ng revitalize ng Gatot Kacha at saka yung pag-flicker ni Rins. Dapat trade sana yun, pero naging malaking... Ay, naku, pero mahuli ka pa dito si Susujin! Yun Yung pala lang. part of the plan, long-term planning, long-term investment yung habol ng Aurora. At ngayon naman, Edward, susubukan niya makahanap, pero hindi. Back up muna yung Aurora. Grabe. May lumilipad na robot, men. May lumilipad na robot. Nag-primal rat si Edward. Galit na siya. Naghubad na siya sa harap ng pagong. Sabi niya, ito na yung Super Saiyan. Hinuhubad nila yung mga hinuhubad nila yung mga mabibigat na damit. Pero Renji dito, ginamit yung ulti para makapag-zone out lang. And neutral objective para sa Aurora MLBB. Grabe. Parang nahirapan na ako para kay Idok. Kada kita niya sa mga miyembro ng Aurora, lagi siya mananlock up. Parang Oo. labanan ng buhangin at saka hangin eh. So nanalo ngayon yung windstorm over sa sandstorm. Oo, kasi yung mga mga buhangin dinadala din lang din ng hangin yan eh. Oo. Naawa nga ako sa kanya kahit yung nagdadasal siya kanina, binubugahan siya eh. Nilalapagan ng ulti, parang wala kang sagot dyan eh. Kailangan mo i-flicker out, or kailangan mo gamitin yung Raging Sandstorm para makawala. So, napakaganda ng pick ng Aurora dito sa pag-pick up nila ng Veil para kay Yue. Pero top lane, nakikipag-split pushan dito yung Fanny ni Sutsujin. Tinamaan siya ng spear ni Moskov. Napakaraming spear, by the way, ng Aurora. Oo. Spear of Destruction, Spear of Spear of Alpha. Yung Spear of Quiescence. Di ba yung tawag doon sa passive ni ni Oo, Moskov? may passive din siya. So, tingnan natin. Uy, tama. Pero hindi makakapasok sa ilalim ng torre. Wala, nasa ilalim doon ng bato eh. Sabi ni Doming Kite, pag pumasok ako dyan, stuck ako. Pagalingan na lang. 127 hours na dyan. Uy! Oh! Ayun lang! History has repeated itself para si Skylar naging Skyflakes. Oo nga. Naging mga buhangin lang para Sutsujin. Okay, buti na lang may energy pa siya. Thank you, Munton. Nakalabas pa siya doon with the cable pero after the Guardian, pumasok sa kawalan. Revitalize ginamit na ni Dairen. Mabubuhay naman siya. Pero Aurora, tuloy-tuloy lang yung kanilang aggression dito sa may top lane. Grabe, nakikita ata ito ni Skylar. Pre, ano to? Ba't parang history has repeated itself? Oh, uy! Jin, grabe, sarap to na. Apat Ang na tapang. pero mapatay pa rin si Rene J! Wow. With the cutthroat. Grabe, nahuli pa ng paano yun? Lupit, akala ko mapipitas na nga doon si Susujin, pero ang bilis ng pagbitaw niya ng ultimate niya. Oo, men. Mukhang nag-practice si Sutsujin nung nakita nila yung advanced notes. Spear of the Alpha para makalayo, pero nandiyan yung Ton. Wala kay Tyren, di tatama do. Oh, ito! With the flicker and the Raging Sandstorm, tumama. Pero yung Ben! Ultimate! Coming out from Yue, tinamaan dito Sutsujin! Naging hangin! Hinangin yung mga kable!
Grabe! Ang dami ng ang daming bagyo dumadaan dito sa Pilipinas. Masakit. Grabe, men. Ito na yung isa pang bagyong Yue na to eh. Bagyong Yue. Beneng Cutie, kabahan ka na. May bagong bagyo ang Aurora. And tumutulong na dito si Dominicart. Ito na yung magkapatid. DOD kakabulang mula kay Skylar, pero Circling Eagle mula dito kay RJ just to zone out Idok. Hindi siya makahanap ng pwesto kasi alam niya magiging hangin na naman siya. And Edward with a 2-man stun! Tinamaan dito yung RQ. Hoshi, makuha ng Aurora. Yung Lord, sumusunod pa dito yung laban. From Aurora MLBB, tumasok na si Edward, pero buhay pa rin yung Moskov. Nasa may bandang likuran. Kinuha yung purple buff ni Sutsujin. Nawala yung pangarap ng RQ, Hoshi. Pre, 705. 705 yung veil ni Yue ngayon. What a performance! At laging sakto yung pagbato ng wind blow niya eh. Laging niya nanakap yung kailangan niya manakap. Ang daming knock-up ng Aurora, men. Kulang na lang mabigwasan yung mga heroes ng RQ, Hoshi. At imagine mo yung mga heroes ng Aurora. Yung Alpha may knock-up, yung Edith may knock-up, yung Veil may knock-up, yung Matilda may knock-up din yan eh. Nakakaawa yung kingdom, naging toy kingdom trampoline house eh. Oh, nagsili para, naging bouncy house, men eh. Yung bouncy house, pre. And ito na yung Lord sa may top lane, non-stop action. Kung gusto niya ng brawl, ito brawl tayo. Dito sa may top lane, Idok kinapit ni Raging Sandstorm, pero naging hangin na naman yung buhangin. Spirit of the Alpha dito kay Dairen, hindi naging enough. Yung Revitalize Susujin, walang damage. And pa rin na rin si Skyline sa may bandang likuran. And buhos! Ubos ang RQ, Hoshi! Aurora MLBB takes game